Good evening po. Kagagaling ko lang po sa trabaho, diretso na po ako dito. Ilang beses na rin po akong hindi naka-attend. Pero po, last time po kasi medyo nagharastik ako eh. Kasi ang dami ko nang iniisip. Yung nakaraan po, para na ako na talagang nasa dilim sa daming iniisip. Hanggang sa tumawag na ako kila Nanay Pe, kila Pastor. Ngayon, tinanong ko na ang sarili ko, mahal ba ako ng Lord? Hanggang sa sinabi sa akin ni Pastor Eman, kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Hanggang sa nag-usap kami at may habang nag-scroll po ako sa Facebook, may lumabas pong verse doon na parang ito yung kailangan ko. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala pong mananampalataya pala. Kailangan tayo yung magdala ng ilaw sa nadidiliman. Halimbawa po, paano kung sa dito wala tayong ilaw, makikita ba natin ang bawat isa? Di ba hindi? Madilim. Tulad na lang po sa karagatan. Di ba may lighthouse din po para makita ng barko kung saan siya papunta o dadaong? Ganon din po sa mananampalataya na dapat ganon din pala ako. Ang mali ko po ay nagkasala ako. Hindi ako nakahingi ng karunungan. Kaya nagkaroon ako ng hindi pagkakaunawa. Ngayon po nagpapasalamat ako. Bakit po? Dahil sa tinagal-tagal at ilang buwan na prayer ko, nagkaroon po ako ng trabaho. Ito po yung iniintay-intay namin noon pa na prayer po namin nila Pastor Eman at ako. Kaya sobrang-sobra po ako nagpapasalamat. Nung time din po na yon na para ako nasa dilim, sinagot ng Lord. Doon pa lang sa talata, mahal ka. Kasi, kaya siguro nabigay sa akin yung verse na to para malaman mo ikaw yung ikaw dapat ang mag-ilaw sa nadidiliman. Diba po? At nung nalaman ko pong mahal ako ng mga nasa paligid ko, dahil hindi naman po magagalit sa akin kung hindi ako importante sa mga taong nagmamahal sa akin. Iyon lamang po at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.